Hello, mga kapwa ko mga retired na Pilipino. Handa na po ba kayong lumagay sa katulad ko? Okay? Maging katulad ko. Pero alam ko nag-iisip kayo ng kung ano ang maganda, saan kayo kukuha, kung paano kayo kukuha ng, pag pumunta kayo ng ospital, anong gagamitin nyo, pag narito kayo sa Pilipinas, o kaya narito kayo sa abroad. Siyempre, iniisip nyo yun. Kasi lahat ng mga nag-retired na tao, yun ang talagang iniisip. Dito sa States, narito ako ngayon. Ang ginagamit ko nga ay TRICARE. Kasi yung asawa ko ay nagtrabaho sa military ng 20 taon. Kapag ang asawa nyo ay nagtrabaho ng 20 taon, meron na siya, pwede na siyang gumamit ng TRICARE. At maganda po yun. Napaka, hindi po masyadong malaki ang babayaran. At talagang dapat, kung kayo military, dapat yung, ano yun, yung talagang kunin nyo siya. Huwag yung pababayaan na hindi nyo kunin. Marami kasi akong alam ng mga military na hindi nila yun ginagamit. Ginagamit nila yung iba. Pero, kung ako sa inyo, yun ang gagamitin ko. Di ba sabi ko sa inyo na na operahan ako sa puso. Yun ang ginamit ko. Magkano lang nabayaran ko, maliit lang. Talagang sa gamot lang, tsaka yung unang araw na pagdating ko doon. Yun lang ang binayaran ko, lahat na libre na. Pero may babayaran kayo, syempre, na buwan-buwan doon. Yung asawa ko nagbabayad. Hindi naman kamahalan. Okay? Mas mahal pa nung nagtatrabaho ako at kinukuha yun sa sweldo ko. Ng buwan-buwan, nagbabayad ako ng lagpas ng 500 buwan-buwan. Pero striker, hindi. Kaya, para sabihin ko sa inyo, yun ang gamitin nyo. Kung talagang yung asawa nyo nagtrabaho na ng 20 taon, credit na yun, military service credit na yun. Pag kailangan yung magkaroon noon, punta lang kayo doon sa tinatawag na DEERS, Defense Enrollment Eligibility Reporting System. Ano po yan makikita nyo doon kung saan ang mga malapit na ID card office. Okay? At makikita nyo naman yun sa Rapids ID cards para makapag-appointment kayo. Lalagay ko na lang po yung appointment website sa baba mamaya pag in-upload ko na. Ang kailangan nyo lang pong dalahin yung isang marriage certificate, tapos yung kapanganakan, birth certificate ng mag-asawa, ng asawa mo, ng kayo, ikaw, kung sino man yung asawa. Tapos yung ID nyo, kailangan maglagay kayo ng ID. Tapos military card, siyempre, kailangan yun. Magkakaroon kayo ng military card kapag binigyan kayo nun. Yung asawa nyo, kailangan nyo yung military card niya pag nagpunta kayo doon sa pagkuha ng ID card, siyempre. So, ang binayaran pala ng mister ko ay $351.96. Sa loob ng isang taon, nagbabayad lang siya ng $29.33 every month para sa akin. Ang mura na po nun. Kaya kung hindi pa kayo gumagawa nung sa military, gawin nyo na. Gamitin nyo na. Ano pang iniintay natin? Tapos kapag may catastrophic cap, ano siya, yung halimbawa, masyadong malaki yung nagasto sa inyo, meron kayong bayaran lang na 3,000 sa loob ng isang taon yun. Kasi ganito nangyari sa akin nung nagkaroon ako dinala ako sa Stanford noon. Ang laki talaga ng nagastos. Pero, yung mga gamot, nagbayad na ako noong nagsimula pa ang taon nito kasi nagkaroon ako ng opera ngayong July. Yung lahat po ng binayaran ko, mga $3,000 yun. Pero kasama na yung taon na nagsimula ng January. Kaya ang binayaran ko lang po ay halos wala. Ganun. Sinasabi ko lang sa inyo.
So, check nyo po yung website kapag nilagay ko na ito at talagang napakaganda. I-recommend ako sa inyo. Yan, sa military yan. Pero kung wala naman po kayong military, halimbawa, nagtatrabaho kayo, di yun, yung, yung sa trabaho ng mister nyo. Pero kung pareho na kayong retire, siguro, meron na kayong yung 65 years old, meron na kayong Medicare. Kung wala, ay meron din naman yung tinatawag na medical. Kasi para sa yun, kung saan kang state nakatira, iba-iba po yung pangalan nun. Kaya kung saang states kayo, hanapin niyo po yun, ha? So, pasensya na kahit matagal kong na tong nabalikan. Pero babalik po ako. Um, sa ngayon, narito pa rin kami sa San Jose, California. Tapos, pupunta kami ng Las Vegas. YouTube po ako para masabi ko sa inyo kung talagang magkano bang gastos namin doon para malaman nyo. Okay? Salamat sa susunod na ulit.